Morning. Salamat, praise and worship team. At salamat po sa inyong lahat na dumalo sa umagang ito. Nais po nating i-welcome si Julie Ann Largo. Pwede po bang pakitayo para makilala namin kayo? Saan po si Julie Ann? Meron pa po ba tayong ibang bisita na hindi po na ilagay sa ating visitors list? First time niyo po na maka-attend? Wala po? Okay. So, this Sunday is Evangelism Sunday, as you all know. No, na ito ang linggo na kung saan inilaan natin para tayo ay mag-anyaya ng ating mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, para po sila ay makarinig ng mensahe ng kaligtasan. So, ina-assume ko po na tayong lahat dito ay saved na. Tama po ba ako doon? So, hindi nyo na kailangan ang message na ito. Tama rin ba ako doon? Ha? So, kaya pwede na tayong mag-closing prayer, closing song, at 10:35 uwian na tayo. Ano ho? Kasi alam nyo na lahat itong sasabihin ko eh. Napakinggan nyo na po ito, hindi lang 10 beses, hindi lang 100 beses. Ito po ay napakinggan nyo na maging sa mga Bible study, sa ating mga CGTP, sa mga training. So kaya, pero meron no akong tanong muna, no? Simulan natin sa tanong. Ano po ba ang aking tanong? Ito ay 3 katanungan sa English at Tagalog. Para kung medyo hindi natin manamnam sa English, I'm sure naiintindihan nyo naman yon, no? Kung hindi natin manamnam sa English, baka sa Tagalog talagang maramdaman natin, no? Sama po ako dito sa tinatanong. Ang una pong tanong, are there areas in our lives where we are ignoring or violating God's instructions? Pangalawa po, are we genuinely turning back to Him? Or are we just saying sorry while continuing in sin? Pangatlong tanong po, are we walking in covenant obedience? Or do we need to repent and live? Sa Tagalog po, may mga bahagi ba ng buhay natin na parang binabaliwala o nilalabag natin ang utos ng Diyos? Sagutin niyo po yan silently sa inyong isip lang. Ha? Pangalawa, totoo ba talagang bumabalik tayo sa Kanya? O baka naman puro sorry lang habang tuloy pa rin sa kasalanan? Guilty ba tayong lahat dyan? Sorry lang tayo ng sorry, pero balik din naman tayo ng balik dun sa kasalanan. No? Siguro guilty tayong lahat dyan. No? Pangatlo po, namumuhay ba tayo sa tipan ng pagsunod? O kailangan nating magsisi at mamuhay ng ayon sa Kanya? So ngayong umaga po, pag-uusapan natin ang tungkol sa repentance. Ano nga ba ito? Pangalawa, pag-uusapan mo natin ang tungkol sa justification. And then it will be followed by sanctification. And lastly, I will conclude with the message of salvation. So umpisahan natin sa repentance. Nawala yung isang slide ko. Ayan. So tandaan niyo po ito. Pag sinabing repentance, yan ay gateway papunta sa salvation. Pero pagkatapos nun, ay meron munang justification, which will be really the starting point
to salvation. And then after you have been justified, you are now being sanctified, which is an ongoing journey. And then the final fulfillment is yung salvation. Now ito po ay hindi mga hiwa-hiwalay at hindi magkakaugnay na karanasan. Ito po ay konektado sa isang proseso para ang isang tao ay magkaroon ng total transformation. It's a process, no? Hindi po instant yan. Yan po ay process. So, pag-usapan po natin ang repentance. Bakit nga ba kailangan natin ng repentance? Ano ba ang ibig sabihin ng repentance? Sa mga hindi pa po nakakarinig nito, medyo highly technical term ito no? Kaya liliwanagin po natin. At para sa inyo po, ay magsilbing review na lang ito. Maging paalala na lang sa ating lahat. Lahat po tayo ay alipin ng kasalanan, whether we admit it or not. From the time we were conceived in our mother's womb, tayo po ay alipin na kagad ng kasalanan. Dahil tayo ay nasa sinapupunan pa lang makasalanan na tayo. Kasi makasalanan yung ating mga magulang. Kasi yung mga magulang nila makasalanan din. And all the way back to Adam and Eve. Kaya yung kasalanan ni Adan at ni Eva na contaminate ang lahat ng tao. Kaya lahat po tayo isinilang na makasalanan. Tanggapin man natin o hindi, pero yun po ang katotohanan. Kaya tayo nagkakasala kasi tayo ay makasalanan. Hindi ho tayo naging makasalanan dahil tayo nagkasala. Kundi antimano makasalanan na tayo, kaya tayo nagkakasala. Kaya natin kailangan ang repentance, o sa Tagalog tawagin natin magpagsisisi sa kasalanan. Ang sabi po sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Kung napansin niyo po, binanggit dyan lahat. Anumang lahi ng tao, anumang kasarian ng tao, anumang edad ng tao, ang sabi dyan, all have sinned. And if you notice, it's in the past tense. Nung i-declare yun, for all have sinned, ibig sabihin talagang nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating nanay, ay deklarado ng makasalanan tayo. And kinapos tayo. Lahat po tayo, kinapos tayo sa karangalang taglay ng Diyos. Now let's define what is repentance. Ang repentance po is a change of mind, pagbabago ng isip at pagbabago ng direksyon sa buhay. Which means, ito po ay turning from sin papunta sa Diyos. Pagtalikod sa kasalanan, pero pag tumalikod ka sa kasalanan, kailangan may pupuntahan ka. At ang pupuntahan mo ay ang Diyos. At ito po ay pinag-utos ng Diyos. Ang pagsisisi sa kasalanan ay ipinag-utos ng Diyos. Dahil ito ay kailangan para sa kapatawaran. Kasi kung hindi ka naman nagsisisi sa kasalanan mo, ano ang patatawarin sa iyo? Ngayon, kahit na aminin mo man o hindi na ikaw ay makasalanan, ang sabi ng Biblia, ikaw ay makasalanan. All have sinned. Kaya lahat ng tao ay meron pong dapat gampanan, dapat gawin na pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Dahil kung hindi ka magsisisi, hindi ka patatawarin kasi hindi ka naman nagsisisi. Kaya essential sa kapatawaran ng kasalanan ang pagsisisi o ang repentance na ating tinatawag. Sabi po sa Acts chapter 3 verse 19, "Repent therefore and turn back that your sins may be blotted out." So nakita niyo po yon, buburahin lang ang kasalanan mo pagkatapos mong magsisi. Kung hindi ka nagsisisi, walang buburahin sa iyo. Ang sabi diyan,
that times of refreshing may come from the presence of the Lord. So kaya turning away from sin, that is repentance and changing your mind, and then your sins will be blotted out, and then you will experience the presence of God. Tingnan nun natin kung ano ang nature ng true repentance. Ang totoong pagsisisi sa kasalanan ay hindi lamang po nalungkot ka. Mapapansin niyo po yung mga nauhuling magnanakaw, no? At naipapalabas sa TV, malungkot, nakayuko, nagtatakip ng mukha, ayaw makita, parang napakamaamong tupa, malungkot. Hindi po dahil nagkasala siya. Nalulungkot siya kasi nahuli siya. Kung hindi nahuli yun, hindi ganun kalungkot yun. Nagpapainom pa sa barkada yun. Pero dahil nahuli, malungkot. Hindi po repentance yun. It's just a remorse. Nalungkot siya dahil nahuli. Pero hindi siya nalungkot dahil makasalanan siya. Ang totoong repentance po, ay talagang may taus-pusong pagsisisi sa kanyang mga kasalanang nagawa at sa pagiging makasalanan. Kaya yung kasalanan niya ay tatalikuran niya. At sa kanyang pagtalikod, hindi na kasalanan ang kanyang susundin at gagawin, kundi ang susundin niya na ay kung ano ang gusto ng Diyos. Yun po yung totoong repentance. Kaya kung walang ganun po, nalungkot lang siya, umiyak lang siya, at wala namang talagang pagsunod sa Diyos, wala talagang pagtalikod sa kasalanan, hindi po repentance yun. Yun po ay remorse, nalungkot lang. No? Hindi totoong nagsisi. Kaya makikita niyo po yung mga nauhuling magnanakaw na yon, no? Snatcher, holdupper, kidnapper, lungkot. Pero makukulong siya. Pero pag nakalaya ho yun, dahil walang totoong pagsisisi, mangingidnap na naman yun. Magdodroga na naman yun. Gagawa na naman ang kasamaan yun. Masaya na naman siya. Pag nahuli, malungkot kasi nahuli na naman. Walang totoong pagsisising nagaganap. At hindi po yun ang pinapatawad ng Diyos. Hindi po pinapatawad ng Diyos yung nalungkot lang. Ang pinapatawad ng Diyos ay yung kung totoong nagsisi sa kanyang mga kasalanan at tinalikuran ito at siya ay sumunod sa kung ano ang nais ng Diyos. Ano po ang role ng repentance sa ating kaligtasan? Ito po ay inihahanda ang ating puso para sa totoong pananampalataya at para po sa pagpapawalang bisa ng ating mga kasalanang nagawa. At hindi po natin pwedeng ihiwalay ito sa totoong pananampalataya. Dahil ang totoong pagsisisi sa kasalanan ay may kaakibat itong totoong pananampalataya sa Diyos. Kaya yung mga nahuli po na nalungkot lang, wala pong totoong pananampalataya sa Diyos. Dahil gagawa ulit ng kasalanan. No? Yung pong mga nahuli na nangangalunya, nalungkot kasi nahuli nung asawa. Pero kung hindi nahuli yon, tuloy-tuloy pa rin yon hanggat di nabibisto. Kaya madalas kita nyo, ginagawa ito sa dilim, sa hindi nakikita ng tao. Pero pag nahuli, malungkot, nahuli ko ng asawa ko. Di ba? Sabi po sa Ezekiel chapter 18 verse 30 to 32, ito ang utos ng Diyos sa bayang Israel, ang bayang kanyang pinili, ang taong kanyang minahal. Sabi ng Diyos sa kanila, kahit sila ang pinili pang tao ng Diyos, kahit sila pa ang bayang pinili ng Diyos, therefore I will judge you. Kahit gaano ko kayo kamahal, kahit gaano kayo ka-espesyal sa akin, I will judge you.
O house of Israel. Everyone, according to his ways, declares the Lord God. Pag sinabing diniklara ng Diyos, gagawin niya yon. Hindi po biro-biro yon. If they don't listen, dahil diniklara ng Diyos yan, mangyayari yan. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, repent and turn from all your transgressions. Alam mo natin na by definition, by Bible definition, ang kasalanan po ay ang pagsuway, pagtransgress sa iniuutos ng Diyos. And where can we find yung mga inuutos ng Diyos? It's in the Bible. It's in the Torah. Nandoon ang kanyang mga patakaran, alituntunin, nandoon ang kanyang mga batas, ang kanyang mga instructions. And if you don't listen to that, then you are committing sin. You are transgressing. Ano ba sa Tagalog ang tinatransgress? No? Basta tinatransgress, yun po. Binabaliwala mo. Kumbaga, nilalapastangan mo ang utos ng Diyos. Hindi mo sinusunod, dalit salita. Sumusuway ka sa utos ng Diyos. At marami pong tao, hindi nila alam ang utos ng Diyos. Pero hindi po ibig sabihin, ligtas na sila. Dahil hindi nila alam. Dahil ignorance of the law excuses no one. Sabi ng Diyos sa kanila, repent and turn from all your transgression, lest iniquity be your ruin. Maliwanag po ang Diyos, pag hindi kayo tumalikod sa kasalanan at sumunod sa akin, yan ang magbibigay sa inyo ng kapahamakan. Yan ang sisira sa inyo. Yan ang magpapahamak sa inyo. Kaya hindi nagkulang ang Diyos sa kanila eh. At ganun din, hindi nagkulang ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa patuloy na pagpapaalala sa atin. Sabi niya, cast away from you all the transgressions that you have committed. Cast away. Itapon yung lahat yan. Hindi nyo kailangan yan. Excess baggage yan. At alam niyo po, sa inyong mga nagtatravel, kapag excess baggage, ang mahal ng bayad dyan. Diba? Kaya excess baggage yan eh. Sabi ng Diyos, cast away. Huwag mong i-nurture. Huwag mong alagaan. Huwag mong kimin. Huwag mong itago. Huwag mong patabain yan dyan. Yung kasalanan na yan. Right away. Wala nang dalawang isip kung iiwanan o hindi ang kasalanan. Sabi ng Diyos, cast away. And you have to do it. God will not do it for you. It must be you who must do it. And make yourselves a new heart and a new spirit. Sabi ng Diyos sa kanila, why will you die, O house of Israel? Ayaw ng Diyos na sila'y parusahan eh. Kaya sabi niya, O house of Israel, no, why will you die? And God explains His side. Bakit ayaw niyang puksain ang Israel? For I have no pleasure in the death of anyone. Hindi po nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng isang tao. Declares the Lord God. So turn and live. So the choice is yours. Repent and submit yourselves to God and live, or continue in your sin and die. Wala pong middle ground. Walang gray area. Pero nasa iyo ang pagpapasya. Pag nagsisi ka, nakikinig ang Diyos, patatawarin ka. Kung ikaw ay susunod sa Kanya,
pagpapalain ka. Kanina po, ang ganda ng devotion namin, Psalm 23. Pagpapalain ka ng Diyos. Pero, kung ayaw mong sumunod sa Kanya, ayaw mong tumalikod sa kasalanan, then ihanda mo ang sarili mo sa Kanyang kaparusahan. Dahil deklarado niya na yan. Hindi yan magbabago. Hindi yung magbabago yan. Yan ang prinsipyo ng Diyos. At applicable yan kahit kanino. Whether ikaw ay pinili ng Diyos, whether ikaw ay tao ng Diyos, lingkod ng Diyos, or hindi ka mananampalataya. The same principle applies. At tayo pong mga mananampalataya, hindi tayo exempted, nagkakasala at nagkakasala din po tayo. Tama ba ako? Pero, sa tuwing makakagawa po tayo ng kasalanan, naway wag po tayong mamuhay sa kasalanan. Pero sa tuwing makakagawa tayo ng kasalanan, pwede po tayong lumapit sa Diyos. Dahil ang sabi po ng salita ng Diyos, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Matthew chapter 3 verse 8 says, bear fruit in keeping with repentance. Ang taong totoong nagsisi sa kanyang kasalanan, tumalikod at naglingkod sa Diyos, sumunod sa Diyos, kinakikitaan po ng bunga yon. Makikita mo ang totoong transformation. Makikita mo ang totoong pagbabago. Mauobserbahan mo yan. Ganon din naman, kung hindi nagbubunga yan, ay makikita mo rin. At alam mo sa sarili mo yan, kung ikaw ay natatransform, remember it's a process. Hindi po instant noodles yan. Na pag binuhusan mo ng mainit na tubig, pwede mo na kagad kainin. It's a process. No? Kaya yung iba sa atin, medyo mabagal, yung iba medyo mabilis, pero it's a process po yung dinadaanan natin. Kaya, kung meron po tayong kasalanan hindi natin mabitaw-bitawan, no, at inaalagaan pa natin, I think it's about time. Nabitawan na natin. And it's a process po. Process yan. Wag naman tayong manghusga doon sa mga taong nag-i-struggle pa sila. No, dumaan din tayong lahat doon. Ang magagawa po natin ay ipanalangin natin kung may alam tayo. At tayo mismo, lapitan natin yung tao. At tayo mismo po ang mag-comfort, tayo mismo ang mag-pray. Hindi po yung katabi natin sa upuan. Hindi po yung kapitbahay natin. Yung tao mismo, lalapitan natin. Hindi po yung ikaw ang nakakita at nalaman mo na nasa kasalanan yung kapatiran. Ang Biblia po, ang prinsipyo, lapitan mo muna yung tao mismo. Hindi po sinabing puntahan mo agad yung leader ng church at isumbong mo. Matthew chapter 18 principle, ano po ang sabi? Ikaw mismo, pag hindi mo ginawa yan at nanahimik ka, then bahagi ka na ng kasalanan niya. Hindi ka na exempted. Ha? Ikaw ang nakakita, ikaw ang nakarinig, ikaw ang nakasaksi. Ang role mo ngayon, lapitan yung tao. Kapatid, kasalanan niyang ginagawa mo. Hindi po pupunta ako sa leader ng church. No, sister, deacon ka naman eh. Ministry head ka naman eh. Alam mo ba si kapatid na ganito? Nakita ko nagkakasala. Chismis yan. Kahit pa sabihin yung yun ay totoo. Dahil ikaw ang nakakita, ikaw ang lalapit dun sa tao. Hindi nakinig. Hindi nakinig. Doon ka palang pupunta sa leader ng church ninyo. Then pag sinabi mo na yan doon sa leader ng church, then wala ka ng pananagutan at hindi chismis yun dahil sinabihan mo na yung tao mismo.
Ang may responsibilidad na ay yung leader ng church. Kung paano nila i-handle yan. Okay? So balik po tayo dito. Pangalawa is justification. Ano nga ba itong justification na ito? Hindi naman kaagad-agad naintindihan natin yan no? Kasi judicial term yan Yan po ay lengguwahe ng mga abogado, ng mga mahistrado. Lengguwahe sa korte. Lalo pa, may kaakibat itong spiritual na kahulugan. Lalong nagpabigat. Pero madali rin po siyang intindihan. Tingnan natin kung ano ang definition ng justification. Pag sinabi pong justification, justice, ito po ay legal na deklarasyon ng Diyos. At tayo ay dinideklara na tayo ay parang hindi nagkasala. So it's a declaration, deklarasyon ng Diyos yan. No? That you are righteous before the Lord. Pero saan nagsimula yun? Hindi yung mag-i-start yung declaration na ikaw ay justified na, pinawalang sala na, pinawalang bisa na ang kasalanan at hatol sa iyo. Nagsimula po yun doon sa nag-repent ka. Nagsisi ka ng totoo sa puso mo. Hindi ka lang nalungkot, kundi nagsisi ka. Alam naman ng Diyos yun nababasa niya kung totoo yung sinasabi mo. Or, gusto mo lang sabihin para magmukha kang banal sa harapan ng iba. Pero alam ng Diyos, yun naman ang puso natin. And then this repentance will lead us to genuine faith. No? Kaya faith plus repentance equals response to the gospel. And what is the gospel? Ito po yung inihandog ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Para ikaw at ako na dapat sana'y parusahan ng kamatayan ay inako ng Diyos ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. At yung kanyang katwiran, yung righteousness niya, yun ang ipinalit niya. Ang bihirang exchange yan, ano? Akin na yung kasalanan mo. Ito ang righteousness ko. Tingin nyo patas, yung palit. Tingin nyo patas yung exchange. And yet, yung umaako, walang kasalanan kahit isa. At hindi niya lang inako yung kasalanan mo at kasalanan ko. Nang tayo ay nagsisi at humingi ng tawad sa Diyos at nangakong tatalikuran natin ang kasalanan at susunod sa Kanya, and in exchange of that, inako niya yung lahat ng kasalanan mo. Kasalanan ko, akin na lahat yan. Ngayon dahil yung kasalanan ay may kaparusahan, inako niya rin. Akin na yung kaparusahan, ako rin ang papasan. Inako rin ng Diyos. No? Para madeklara ka na parang hindi ka nagkasala. Para madeklara ka na malinis ka, na righteous ka. Para hindi mo danasin ang kaparusahan ng kasalanan, which is kamatayan. Yes, mamamatay tayo physically. Pero we will not die spiritually. Meaning, mahihiwalay ang katawang lupa, pupunta sa alabok, at ang espiritu babalik sa Diyos. Pero hindi ho tayo mapapahiwalay sa Diyos. Dahil pagdating ng takdang panahon, bubuhayin muli ang katawang namatay, at yung espiritu ay pagtatagpuin ulit para bigyan ka ng eternal life. So kaya po yung justification sa simpleng paliwanag, yung pong ating guilt, yung kasalanan,
ito ay ipinasa sa Panginoong Hesus, pati ang kaparusahan kasama nun, kaakibat ng kasalanan. At pagkatapos, yung righteousness ng Diyos, inilagay sa atin, imputed upon us. And then, once it's done, God the Father declares, you are righteous. Wala akong makakapagbago nun. Diniklara ng Diyos yun. At diniklara niya yon dahil nakita niya ang righteousness ng anak niya sa iyo. Dahil nakita niya, may umako nung kasalanan mo. Dahil nakita niya, may sumalo ng kaparusahan para sa iyo. Kaya makikita mo ang Diyos, hindi kinonsinte ang kasalanan. Nakita natin ang justice ng Diyos doon. Pero yung tuparan ng justice na yon ng Diyos ay sa anak niya lahat ibinuhos. Kaya tayo na-justify. So the problem is sin, which is lawlessness, and the penalty is supposedly death. Eternal separation from God, not only physical death. Ang pinakamabigat po doon yung eternal separation from God. Kaya bago po tayo nanampalataya sa Panginoong Hesus, bago tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, in the eyes of God, condemned na ho tayo. Kaya ang sinumang taong ayaw magsisi sa kasalanan, ayaw bitawan ang kasalanan, ayaw tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Diyos, in the eyes of God, that person is condemned already. Mawawala lang siya dun sa condemnation ng Diyos na yon kapag siya ay nagsisi sa lahat ng kanyang mga kasalanan, tinalikuran ito at isinuko ang kanyang buhay sa Diyos. Pinaniwalaan niyang si Jesus ang kanyang tagapagligtas. Pinaniwalaan niya, pinanampalatayanan na inako ni Jesus ang lahat ng kanyang mga kasalanan, pati ang kaparusahan na kaugnay sa kasalanan kanyang ginawa. At siya ay sumunod o susunod sa Diyos. Ano po ang means of justification? Nakita ho natin, it is by faith, not works. Hindi po dahil naging mabuti tayo, kaya ginastify tayo ng Diyos. Hindi po dahil miyembro tayo ng isang simbahan, kaya tayo dinastify ng Diyos. Hindi po dahil nagkakaloob tayo, tumutulong tayo. It is only by faith in His Son, Jesus Christ. Dahil si Jesus po, ang ating Panginoon, siya ang umako ng ating mga kasalanan at umako ng lahat ng kaparusahan. Kaya lang ho tayo na-justify. Kung hindi ginawa ni Jesus yun, wala akong makakapag-justify sa atin. Because God is a holy God. Wala akong makakamit ng standards ng Diyos. Ang nakamit lang ng standard ng Diyos ay ang Panginoong Hesus. Kaya anong result nito? Magkakaroon tayo ng peace with God. Dati kaaway tayo ng Diyos eh. Wala tayong katahimikan. Wala tayo ng peace ng Diyos o kapayapaan ng Diyos. Pero pag tayo po ay na-justify, mga kapatid, we will experience peace with God and the peace of God. Yan po ang gift ng Diyos sa atin. Isipin nyo nga kung malalim. Yung regalo ng Diyos na ito sa iyo.
Salamat, Lord. Salamat sa regalo mo sa amin. Napakabuti ng Diyos. Napakadakila ng Diyos. Mga kapatid, salamat, Panginoon. Salamat. Pinatawad at niligtas mo kami. Salamat, Lord. Regalo mo ito sa amin. We don't deserve it. Hindi namin ito pinaghirapan. Pero nirigalo mo sa amin. Ang kapatawaran, ang pag-ako sa kaparusahan, ang buhay na walang hanggan. Magtatapos ang buhay natin dito sa mundong ito. Inihanda ng Diyos ang buhay natin sa piling niya. At ang totoong pananampalataya, ito po ay nagpo-produce ng pagsunod. Kung totoong nananampalataya tayo sa Diyos, ulitin ko po, kung totoong nananampalataya tayo sa Diyos, hindi maaaring hindi tayo susunod. Kung totoo ang ating pananampalataya at paniniwala sa Kanya, susunod tayo dahil pinaniniwalaan natin siya. Kung hindi natin siya sinusunod, therefore hindi totoong pinananampalatayanan natin siya. Therefore hindi totoo ang pananampalataya natin kung hindi tayo sumusunod sa Diyos. Yun lang ang ebidensya na totoo ang ating pananampalataya sa Kanya kung tayo ay sumusunod. Wala akong ibang way to prove your faith except obedience. Now, tingnan ho natin ang sanctification. Ano ba ito? Another highly technical term. Well, in simple terms, it is becoming more like Jesus Christ. And it is a step-by-step process. Nagsisisi ka na, pinatawad ka ng Diyos, diniklara ka ng righteous, pero buhay ka pa, nandito ka pa, hindi ka naman niya kinuha agad eh. And at that moment po, nagsisimula ang sanctification. Then matatapos lang yan pag ikaw ay pumanaw na. Pero hanggat nandito ka sa lupa, it's a process. Kaya kung may dinadaanan mo tayo, dumadaan tayo sa proseso. May na-experience tayong problema, dumadaan tayo sa proseso. May na-experience tayong tagumpay, dumadaan tayo sa proseso. Lahat po tayo, dumadaan po tayo sa process of sanctification. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Although, spiritually speaking, you are saved. Nung ikaw po ay nagsisi sa iyong kasalanan at tinanggap mo, ikaw ay makasalanan at tinalikuran mo ito at nangakong susunod sa Diyos, and you are sincere in your heart, then God declares you are righteous. And in the eyes of God, you are now saved, spiritually speaking. But the reality po, nasa katawan lupa pa tayo, hindi pa complete ang salvation natin. Dahil kailangan mamatay tayo, palitan ito ng glorified body. At mapunta tayo sa piling ng Diyos sa Kanyang kaharian para maging complete ang salvation natin. But don't you worry, because in the eyes of God, spiritually speaking, you are saved. And that's why God is in the process of sanctifying you. Ano ba itong sanctification? This is the ongoing process of becoming holy. So yung repentance po, yung pagsisisi becomes a lifestyle. Hindi po ito one-time event.
Kaya habang nandito po tayo, nagkakasala, then repent. Talikuran, nagkasala, talikuran. Hingi ng tawad sa Diyos, talikuran. It's a process. And little by little po, no? Little by little, yung kasalanang hirap na hirap tayong bitawan, wala na, baliwala na sa atin. Kasi nagtagumpay na tayong lampasan yun. At marami nang nabago sa buhay natin, na-transform na po tayo. Though not totally, pero na-transform na ho tayo. Di ba? Tama ba ako doon? Pag tinignan natin sino tayo noon at sino tayo ngayon, nakita natin napakalaki ng pagbabago talaga ang naganap sa buhay mo. That is dahil dumaan ka sa process ng sanctification. So repentance becomes a lifestyle, no? Daily turning away from sin. And what is the source of our sanctification? It is abiding in Messiah. Habang sumusunod tayo, habang nagpapasakop tayo sa Diyos, then yung process po ng sanctification ay patuloy na nagaganap sa buhay natin. Kaya dito ho natin makikita yung fruit of the Spirit unti-unti. Makikita na ho natin sa buhay natin yan. No? Lumulutang na yan. At makikita mo na ang buhay mo ay pagsunod na sa Diyos. Hindi ka na mapakali kapag ka sumuway ka. Lalo't alam na alam mong utos ng Diyos yun, pero sinuway mo, nagkasala ka, hindi ka na mapakali, hindi ka na masaya. Pag ganun na ho yung pakiramdam ninyo, na hindi ka na makatulog dahil may nagawa kang kasalanan, hindi ka mapakali. Diba? Kaya minsan ginagawa ho natin, 10 beses na natin na hingi ng tawad. Hingi pa rin tayo ng hingi ng tawad kasi parang hindi natin nararamdaman na pinatawad tayo. Kasi ang totoo nun, hindi natin mapatawad ang sarili natin sa ginawa nating kalokohan sa harapan ng Diyos. Pero mga kapatid, as we have learned this morning from Psalm 23, when you are at the lowest point of your life, that is when God is very near to you. Kapag ikaw ay nasa pinakamalalim na sitwasyon sa iyong buhay, nasa pinakamadilim na karanasan ka, huwag mong kalilimutan, mas lalong nandoon ang Diyos, kasama mo siya. Ano po ang purpose ng sanctification? It reflects God's character. Yun po yung purpose nun eh. Kaya pag nakikita nila na ang laki na nang nabago sa iyo, ang nakikita nila is the very character of God beginning to show up. Bakit ganito tong kapitbahay kong to? Parang nagliliwanag ang mukha. Ang sayang kausap, ang gaang kausap. Eh dati to napakasuplada nito. Ngayon, di ba? Konti na lang. And it is becoming like the Messiah. At in this time of sanctification, we have to have some evaluation of our faith. Wala naman po masama doon. Dahil gusto mong mag-improve, gusto mong lumago. Now let's talk about salvation. Ano po ba yung salvation? It is eternal deliverance from sin and death. Take note. When you are saved, it is eternal deliverance from sin and death. It is a life marked by repentance. A life marked by repentance leads to life. Kaya kapag it's a lifestyle ho sa atin, di ba, mas gumagaan po ang buhay. Kapag ka binibitawan natin ang anumang pabigat sa atin, ang kasalanan pabigat yan. Sa totoo lang, di ba?
Wala namang kasalanang nagpagaang sa buhay ng tao. At tandaan niyo po ito, walang taong nasa kasalanan ang masaya. Maaaring nakangiti, pero sa kaloob-looban yan, kung yan ay nasa kasalanan, hindi yan masaya. Alam nating lahat yan, dahil naranasan nating lahat yan. Nung tayo po ba'y gumagawa ng kasalanan, napakasaya natin? Ang totoong isang Kristiyano, kapag nagkasala, hindi po masaya yan. At kahit hindi Kristiyano, walang taong nasa kasalanang masaya. Tandaan niyo yan. Eh, gusto niyo bang masaya? Of course, lahat naman tayo. Diba? Kaya po yung pagtalikod natin sa kasalanan ay kumukumpirma lang na totoo ang ating pananampalataya. At ito ay nakikita sa ating buhay. So ano po ang sequence ng salvation? Magsisimula sa repentance, and then after that, justification. Idideklara ka ng Diyos that you are justified. Parang hindi ka nagkasala, pinawalang bisa ang lahat ng kasalanan mo, at inako pati ang kaparusahan nito. And then pagkatapos niyan, you will go through the process of sanctification. Dahil gusto ng Diyos mamuhay ka sa kanyang kalooban. And of course, at the end, ano po ang ating makakamtan dito? Eternal life. Not eternal separation from God, but eternal life in Christ Jesus. So the full process, repentance is turning from sin, and then justification is you are declared righteous. Sanctification is living righteously, and salvation is glorified eternally. So how they work together? Repentance initiates the process. Doon mag-i-start. And then justification establishes our position. We are now in Christ. And then sanctification proves transformation. Nakikita na yung pagbabago. And then salvation completes the journey. Huh? So a true believer's life begins with repentance and continues in obedience and ends in glory. Paano ho tayo makakapag-continue in obedience to God? God enables obedience through the power of the Holy Spirit. May katulong ho tayo. Andiyan ang banal na Espiritu para tulungan tayo to overcome it. But we have to cooperate with the Holy Spirit. And then our future hope, mga kapatid, is our resurrection and eternal inheritance. Imagine. Kaya lahat po tayo ayaw nating mamatay. Di ba? Tama ba ako doon? Ayaw natin lahat mamatay. Pero hindi na tayo takot kung mamatay man tayo. Dahil alam natin, ang katawang lupa hihiwalay sa atin, babalik sa alabok, sabi ng Biblia. Ang Espiritu na ang Diyos ang nagbigay ay babalik sa Kanya. Pero para pagdating ng panahon, Book of Revelation, sa tinakdang tamang panahon ng Diyos, bubuhayin niyang muli. There will be second resurrection. And then our body, bubuhayin ulit ng Diyos yan. Pagkatapos yung Espiritu, ibabalik niya, mag-unite yan, and then we will receive yung glorified body. Isang katawang hindi na mabubulok, hindi na mamamatay, at pwede nang humarap sa presensya ng banal na Diyos. That's our future. That's our future, mga kapatid. Yan yung tinatanaw natin. Napakaganda.
Napakaganda, mga kapatid. No. So in summary, repentance changes your direction. Justification changes your position. Sanctification changes your life. Salvation is your final destination. Sinong ayaw pumalakpak dyan? Walang ibang mag-o-offer sa iyo niyan kundi ang Diyos lamang. At walang may ibang kakayahang ganapin sa buhay mo yan kundi ang Diyos lamang. Kaya pag ikaw ay sumunod, tumugon at sumunod, wala kang pagsisisihan. Pero pag ikaw ay tumalikod at nireject mo ang offer na yan, pagsisisihan mo yan for the rest of your life in eternity. Kaya mamili ka. Saan mo gusto? Nandiyan ang offer ng Diyos. Hindi ka robot. Binigyan ka ng Diyos ng kaisipan at pangunawa para ito'y maintindihan. Pero kung sa kabila ng lahat ng yan, tumatanggi ka pa rin, hindi mo na pwedeng sisihin ang Diyos kung ano ang kahihinatnan mo sa kabilang buhay. Kaya naman po ako'y naniniwala sa atin na mga nanampalataya, nagsisi sa ating mga kasalanan at tumanggap sa Kanya. Pagdating ng araw at nasa piling na tayo ng Diyos, mga kapatid, talagang mapapasamba na lang tayo sa Kanya. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Amen? Kayo po tayong lahat. Tayo po ay magsasara sa panalangin. Ama naming Diyos, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Hindi mo hinayaan na patuloy kaming mapahamak, salamat at niloob mo na kami ay makakilala sa iyo. Mabuksan ang aming isipan at pinagkalooban mo kami ng kaunawaan. Salamat o Diyos sa kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan at sa pagdideklara na kami ay righteous sa iyong harapan. Hindi dahil kami ay mabuti o kami ay may nagawang maganda, kundi dahil sa iyong anak na si Jesus na siyang umako ng aming mga kasalanan, nakaparusahan nito. At ibinigay sa amin ang kanyang katwiran, ang kanyang righteousness. Salamat. At dahil dito, diniklara mo na kami ay righteous in your sight, Lord. Salamat, Panginoon, dahil habang nandito kami sa lupa, napakatyaga mo sa amin upang kami ay hubugin, upang kami ay linisin, upang kami ay patuloy na makapamuhay sang-ayon sa iyong kalooban. At salamat po, Diyos,
sapagkat ang buhay namin ay hindi magtatapos sa magulong mundong ito. Ang buhay namin ay hindi magtatapos sa mga problema ng sanlibutan ito, sa mga pasanin araw-araw. Salamat o Diyos sapagkat sa takdang panahon, alam po namin na wawakasan mo ang lahat ng hirap at sakit sa buhay na ito. Wawakasan mo ang karamdaman, wawakasan mo ang kasalanan. At bibigyan kami ng isang buhay na walang hanggan. Isang bagong katawan, isang bagong espiritu ang ipagkakaloob mo sa amin, O Diyos. At ito ang tinatanaw namin. At habang kami ay naglalakbay papunta sa aming buhay na walang hanggan, maglilingkod kami sa iyo, O Diyos. Mamumuhay isang ayon sa iyong kalooban. Iwawaksi namin sa aming isipan ang anumang pag-aalinlangan, ang anumang takot. Hindi namin papayagan sa aming buhay na mangibabaw ang kasalanan. Patuloy namin itong tatanggihan, patuloy namin itong iwawaksi, at kami ay susunod sa iyo lamang. Naririnig mo ang panalangin ito. Nakikita mo ang bawat isa sa amin dito. At alam mo kung ano ang pinagdadaanan ng bawat tao. At ikaw ay Diyos na mabuti, hindi magpapabaya sa iyong mga anak. At sa oras ng aming pangangailangan, ikaw ay naroroon upang kami saklolohan. At ikaw ay tapat sa iyong pangako na hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan kahit kami ay nasa pinakamadilim na yugto ng aming buhay. Hindi ka nagkulang, hindi ka nagkamali. Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ikaw ay tapat sa iyong mga pangako at patuloy na nagmamahal sa iyong mga anak. At ito ang aming pinanghahawakan, O Diyos, kaya't kami ay magtatagumpay at kami ay higit pa sa mga mananagumpay dahil kasama ka namin, O Diyos, sa lakbay ng buhay na ito. Ikaw ang magpapatatag sa amin, ikaw ang magpapatibay sa amin. Ikaw ang magbibigay ng tapang sa amin. Ikaw ang magbibigay ng katagumpayan sa amin, O Diyos. Ikaw at ikaw lamang. Kaya't marapat lamang na ikaw ay aming sambahin, ikaw ay aming pasalamatan, ikaw ay aming dakilain sa aming kalagitnaan. Dahil ikaw ay Diyos na dakila sa lahat at wala kang kapantay, Panginoon. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Diyos ng Israel, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa sa pamamagitan lamang ng iyong mga salita. Ikaw ay makapangyarihan, O Diyos, kaya't hindi magtatagumpay ang kasamaan sa amin, hindi magtatagumpay ang dyablo sa buhay namin. Dahil ikaw ang Diyos namin. Purihin ka at sambahin ka. Sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, at ang lahat ng pagdakila ay tanging para sa iyo lamang, O Diyos. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Yeshua, ang iyong anak na aming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. At ang lahat ay sumigaw ng Amen! Amen! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Pinagpala niya na tayo sa umagang ito nang magising tayo. Pinagpala niya na tayo ng buhay, ng kalakasan, ng pamilya, ng lahat ng kanyang probisyon sa atin. Pinagpala na po tayo at ako po'y nananampalataya, mga kapatid, na nakahanda na, paparating na ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa inyo sa araw na ito. Claim it in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all. Tapos na po ang ating gawain. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.